Tingnan niyo yung katabi niyo. Alam niyo dahil hindi siya kay Jesus, etong pupuntahan niya. Sa mga duwag, sa mga taksil, sa mga karumal-dumal, sa mga mamamatay tao, sa mga immoral na tao, mga mangkukulang, mga sumasamba sa Diyos-Diyosan, at lahat ng sinungaling. Na huwag natin pag-usapan ibang kasalanan. Ilan sa inyo, ilan kailangan yung sinungaling para maibilang tayong sinungaling? Isa lang. Ang problema, yung kasinungalingan ng marami sa atin, hindi lang isa. Tuwing titingin na sa salamin, nagsisinungaling sila. Uy, payat ko na. Sabi sinungaling, sabi niya. Alam niyo po, natatawa tayo pero ito ang sabi ng Diyos. At ang kanilang bahagi ay lawa na naglalagablab ng apoy at asupre na siyang ikalawang kamatayan. Yun ang sinasabi ng Lord na ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Kaya kung inaakala ninyo, makukuha niyo sa kabaitan, sorry isang kasalanan lang will bring you to that death. It's forever. It's 24/7. Kaya mo maintindihan si God willing to live the comfort of heaven. Kasi alam niya, yung tragedy, at hindi lang basta tragedy, but the pain that people will suffer from kung hindi siya darating at magbabayad para ibigay ang biyaya sa atin. But tingnan niyo sabi ng Lord, pero ang libreng regalo ng Diyos ay buhay na walang hanggan. Hindi lang ho yun, na kay Kristo Jesus. Nakakanindihan? Nakanino yung buhay na walang hanggan? Na kay Jesus. Paano ko makakamtan yan? Sabi ni Peter, damtan ninyong sarili nyo ng pagpapakumbaba. Dahil galit ang Diyos sa mayabang, pero nagbibigay siya ng biyaya. Saan? Sa mga mapagpakumbaba. Ano mapagpakumbaba? Kilalanin mo na hindi ikaw, hindi mo kaya. Doon ka tumingin kay Jesus. Nagkakaintindihan na tayo? Wala kang kabaitan para maging qualified sa langit. Kaya naman itong mga taon to, dahil alam kong sa langit naman ako pupunta, handa na ako mamatay. Pagsisilbihan ko ang Diyos, total sa langit naman ako pupunta. Hindi masasayang ang lahat ng aking pinagpapagal. Nagkakaintindihan tayo? Kaya ang mga Christian noon, hindi takot mamatay. Ang Christian ngayon, takot mamatay dahil hindi nila naintindihan ang totoong Kristyanismo na nabubuhay sa biyaya ng Diyos.